tama yun na mag-chopper siya. Ang tanong, di ba, was it worth it to take the presidential chopper for a concert? Magandang gabi sa inyo lahat. Ang live natin ngayon is on Facebook, Facebook, YouTube, at saka Rumble. Wala tayong kasama sa TikTok ngayon. So, magandang gabi. May event akong pupuntahan, kaya kung mapapansin nyo, medyo bihis. Yung dalawang topic natin ngayon are primarily dun sa dito sa, of course, PCSO pa rin, at saka yung chopper issue. Let's start with the chopper issue. Pero dito, I want everybody to be fair. Okay. So, naglabas din ng statement ang Presidential Security Guard at in-explain nila na traffic, horrendous yung traffic, at sinabi din po nung mga nasa banda ng Coldplay. Si lead singer nila doon? Sa Coldplay? Si Chris Martin, thank you. Sabi ni Chris Martin na buti nakadating yung mga tao kasi nga horrendous yung traffic jams. So, ang statement, and ako, naintindihan ko naman yung PSG. Talagang gagawin nila yun. Okay, so, ang dito is, sabi ng PSG, dahil sa traffic, syempre hindi safe ang Pangulo. Pagka, nakaupo kayo na traffic jam. Totoo po yan. For security reasons, dapat moving siya. Kasi mas mahirap talagang hulihin yung ganon, di ba? Mas mahirap siyang maging target. It's more difficult for him to be a target kapag gumagalaw yung sasakyan. So, rather than i-overland si presidente, nag-presidential chopper siya. Okay? And for security reasons, maiintindihan ko yan. That is actually kung ang purpose ay security reasons, yes, that is certainly a good reason. Tama yun na mag-chopper siya. Ang tanong, di ba, was it worth it to take the presidential chopper for a concert? Ngayon, di ba may debates tungkol dun sa biyahe-biyahe niya abroad? Yung biyahe abroad, mayroon ka pang madadahilan na may public purpose yon. So, may public purpose yung mga foreign trips ng Pangulo, well, except if he's just going to go to watch F1 or a concert, no? Pero, yung mga state visits, yung mga official visits, mga ganyan, yun, may public purpose yan. At kahit kunwari conference ang i-attend niya, then may public purpose pa rin yan. Kasi masasabi pa rin natin na when he establishes linkages or links, or he is able to connect with other heads of state, mas madali makipag-usap kapag magkakakilala. Diba? Ang heads of state who know each other, they're able to talk more freely, more honestly, and they can also ask a little bit more. Okay. So, yon, maiintindihan pa natin yan. However, ang problema nga natin dito is this was not an event for public interest or public purpose. So, pumunta siya to a concert, and the decision of the PSG, and a decision that I agree with, by the way, for security purposes, is i-chopper siya. Okay? Instead of traveling by land, which would have exposed the president to a high security risk. So, ngayon, the debate should not be whether or not he should have taken the chopper. He should have taken the chopper. But the question is, was it worth it? Diba? Nanood siya ng concert. Meron ba siya kansabang mga heads of state? Ang purpose ba niyan is something for, para mapahinahon yung taong bayan to see that, our president is well. Ganyan. May health issues ba siya? Kaya dapat siyang makita. Well, doon po dapat nagsisentro yung diskusyon. Personally, I think it was a politically risky move for the president na mag-attend ng concert ng ganon, di ba? Na ang daming issues kasi tungkol dun sa pag-agitate ng taong bayan tungkol sa pera ng bayan. Meron tayong hashtag, di mo pera yan, dun sa Kongreso. Nagtatanong ang mga tao, ano ba yung ginamit ninyo para dyan sa signature campaign? Saan ba nanggaling yun? Itong loto na dapat nagre-raise ng public funds for the medical assistance of the poorest of the poor, hindi tayo sure anong nangyayari sa kanila, di ba? Is it pumupunta ba dun sa mga tamang purposes? Nagagastos ba para sa maayos na gastos or for a public purpose? Okay. So, ang ganda nyo po, mukhang manonood din kayo ng concert. Kung manonood ako ng concert, hindi formal na ganyan. Pero actually, hindi ito yung outfit ko. Papakita ko naman mamaya. Magpo-post naman tayo ng pictures mamaya. Ang kapal, no, as if people would want to see. So, ang doon is,
worth it ba? Kasi para sa akin, ang presidente, busy yan. And he's entitled to his rest and relaxation. Kaya nga meron tayong mansion house dun sa Baguio. Yun talaga ay traditionally, pwedeng mag-R&R ang presidente doon, but at the same time, he's in an official residence. Ngayon, itong mga personal na lakad ng presidente, he is of course allowed yan, legal yung paggamit niya ng presidential chopper. Pero the discussion is not whether or not it is legal. The discussion is whether or not it was good both for him politically and for the country in terms of showing people what the expenditures of the OP are at the time when people are complaining na mahal ang presyo ng pagkain. Sabi ni Ma'am Milagros, may nangyayari ba sa foreign trips ng Pangulo na sandamakmak ang kasama lalo na si Tamba? Bakit si FPRD di naman ganyan nalabas ng bansa? Well, sa totoo lang, si FPRD had a lot of foreign trips also. Hindi lang natin hindi lang siya naging controversial kasi nakikita natin doon, hindi lang na napakasipag at marami siyang nagagawa during those times, pero parati siyang well received. This was a president na yung tipong tungtuwa yung mga heads of state na nandun siya. Tapos, everywhere we go, parang proud na proud tayo maging Pinoy kasi tungtuwa yung mga hindi lang yung foreign heads of state, pero yung mga yung mga ordinaryong mamamayan sa iba't ibang bansa. So, ang problema is, pinoproject kasi ng Malacanang na maraming nangyayari dun sa mga state visits at ang kiniklaim nila is, pledges, daming pledges, ganyan. Mali talaga yung COMS. Kasi pag sinabi mo, may mga pledges kaming nakuha, babantayan ng mga tao kung ang mga pledges na ito ay naging tunay. Kumbaga, pera na ba to o bato pa rin? At hindi na magiging, yung batong-bato talaga. Na tawa kayo ng tawa dyan. So, yung kumbaga, o pangako lang. Grabe kasi yung example ninyo, bato talaga eh. So, ayan, sabi ni Orange Meaning, ang cute na name. Sabi niya, insensitive ang mga pinagagawa niya, no? Bumaba na lang siya kung gusto niya, ituloy ang personal kemelo niya. So, yan, dyan, actually, tama naman yung mga pupunta dyan yung diskusyon. Kasi, while the president, hindi naman natin ipagkakait ng presidente, ay meron din naman siyang R&R, di ba? It's a weekend, pwede naman siya mag-attend ng concert and all that. Ang problema is sabi ni Army, please post the whole outfit. Opo, pero nasa kotse pa ako mamaya na. So, ang sinasabi natin dito is, of course, people will be concerned about the appropriate use of our money. Now, hindi lang po ito dahil in the current situation, sa current events natin, mahal ang presyo ng kuryente, mahal ang presyo ng krudo, mahal ang pagkain, magtataas ang tubig, ang gulo ng internet, and so on. So, tapos, mag-a-attend siya ng concert. So, ang tingin ko, tama naman din yun na maging concerned tayo about being sensitive to the people. Lalong-lalo na dun sa mga taong namumroblema tungkol sa presyo ng pagkain o hindi alam kung saan manggagaling ang susunod nilang kakainin. Sabi ni Ma'am Cheryl, you look elegant and gorgeous. Uy, thank you po. Sabi ni Salvador Altura, tatak agila sa panahon ni Marcos Sr. from 70s up to 80s na wala kasi ang pag-asa, ordinary family. Naubos simot ni Meldific Queen at dictatorial tyrant ng Pilipinas due to the conjugal dictatorship. Ayan. Okay, so the rest, I guess you guys can read that. Okay? So, yes, naintindihan ko na yung time na ganito, dapat meron kasing rule sa civil service na yung lifestyle ng mga public servants or officials natin ay dapat live modestly. So kasi hindi naman nga maganda na makita ng taong bayan na napaka-lavish ang lifestyles ng mga tao na nasa gobyerno kasi ang alam natin ay dapat frugal at saka modest ang ating lifestyles para hindi maghinala ang taong bayan. So that's actually a rule. So pagka nakita ng mga tao na yung pinakamataas na opisyal ng bansa ay hindi sumusunod dun sa rule na yon, expect natin na syempre magkakaroon ng inis, magkakaroon ng grumblings, and nagiging issue tuloy yung helicopter.
Di ba? When actually the issue is, should it have been done at all? Okay. Sabi, o nga, sana daw makita yung cat ko. Opo, I'm hoping kasi ano pa lang ngayon, second night pa lang ngayon, baka by tomorrow umuwi na siya. At least that's what everybody says. Ako, I'm not sure. Basta we continue to look for him. So para request ko na lang po, para lalo-lalo na dun sa mga nasa Facebook at saka sa sa ibang social media, na lang, repost na lang po yung aming poster tungkol dun sa kay Kenny, yung cat namin na nawawala. Saan daw punta ng party? Sabi ni Julio, siguro papunta kang PCSO. Hindi nga ako papunta ng Goldenberg Mansion. Hindi po ako invited doon. So, sabi ni Ma'am Shani, yayamanin daw yung kamay ko, sabi ni Ses. Ay, grabe kayo. Hindi naman. Maarte lang. Ito, sabi ni Young 18, the nerve of him to attend the concert, not even bothered to give his statement regarding disasters in Mindanao and issues of his government. Ayun, kumbaga, from a communications strategy, this was really bad optics. Kumbaga, ang sama naman ng pinakita natin. Tapos, bukod niyan, hindi pa siya nagsasalita. Hindi na nag-work yung no talk, no mistake. At sana, yung press secretary ay mas proactive, sinasalubong at sinasagot agad yung mga issue sa presidente. Ang problema, pati dun sa press secretary, may takot ang mga tao magsalita. Yung actual salita, nag-i-issue ng statement, puro written statements. Ito yung problema pag written statement, mai-interpret yan ng bonggang-bongga at saka mas madali scrutinize. Also, people are assured when they see a human being addressing the people, sana nga yung presidente, ina-address yung taong bayan at ina-assure sila na, look, I hear you. I know what the issues are and I am here to explain to you that things are alright. Okay? I needed some time off and so on, and it was also an opportunity for to encourage our people. Tara, let's spend for the economy. Let's spend on Philippine businesses. Ganyan. This could have been an opportunity to encourage. Andito nga ang Coldplay. Let's show Coldplay na, okay, come back. You can come back to us. This time as tourists. Don't have to perform, pero enjoy the Philippines. Love the Philippines, di ba? Sabi ni Bell, si FPRD, nag-out of the country para bisitahin ng mga OFW, hindi a-attend ng kasal. Ay, hala! So, hindi po nakikita si Kenny, but we're still hopeful na makikita namin siya. Bata pa kasi yun so hindi ko feel na siya sa ibang cats So, sabi ni Ma'am Baby, good evening, nakaabot din daw siya sa live. Hi kay Clara, sabi niya, oo nga po, baka maging bato pa ang pledge. Okay. Sabi ni Theodoricus, nawindang ako sa sinabi ni Mel Robles na nalulugi daw ang PCSO dahil sa mga canceled lotto bets. Samantalang bawal ang cancellation ng taya sa mga lotto outlets. Ang tindi ng kasinungalingan, makalusot lang. It might actually turn into an audit issue, di ba? Bakit kailangan mag-claim na nalulugi ang mga, on a daily basis ang PCSO? Nalulugi kayo kasi ang lalaki ng premyo, ang dalas-dalas na may nananalo. Samantalang dapat para sa ay ilang percentage lang ng earnings ang pwedeng gawing premyo na ibibigay ng PCSO. Sabi ni Ace, kung security reason lang naman, sana nanahimik siya sa Malacanang at nagnilay-nilay siya kung anong tinatahak na daan ng Pilipinas. Well, actually, maganda yan. Ngayon, under his wing, nakakahiya siya in his face. Sinampal siya ng katotohanan ni Chris Martin na malalang problema ng ordinaryong Pinoy sa kalsada. Oo nga Ito sabi ni Johan, legally right but morally wrong. Well, at the very least, insensitive. Yun. So, pero yun nga, he is not, kumbaga, may mga nagsasabi kasi, may mga nakita akong comments na nagsasabi na impeach na yan. Uy, hindi naman pwede kasi hindi naman siya nasa level ng high crimes. Sabi ni Pinoy Farmer in Bukidnon, importante sana na ma-feel namin na may presidenteng Marcos, pero wala. Grabe how dramatic
Ay, ang galing ng makeup artist ko talaga, guys. Kaya, tinatanggap ko lahat ng compliments ninyo, but most of it kasi ang galing-galing ni Josh, yung super makeup artist namin. Sabi ni Kay Marie, wow, love your attire, super ganda ng bracelets, ring in one mo. You're beautiful and elegant. Enjoy. Thank you po. Uy, Marisol is listening from Moscow. Ang gidaw. Gininaw ako bigla. Sabi ni Paterno, magandang gabi, ayaw ko nang tumaya ng loto, mekus-mekus ni Mel lang. Bakit lang ka? Di ko gets. Wait, nag-gets ko na. Uy, grabe kayo. Walang problema sa pagnood niya ng concert, sabi ni KPL. Wag lang gamitin ng presidential chopper. Actually, hindi rin eh. Kasi legal naman yung paggamit niya noon. Kaya lang, um, yun nga, it comes at a time na medyo, di ba, taghirap ang mga tao, negative yung feelings, gano'n. Tapos may mga issues pa on charter change. So, isa pa yon, hindi na naman in-address kasi akala natin lahat na si Senator Migs, si Speaker Martin at saka si Presidente ay nagkasundo na sila na huwag nang ituloy yung People's Initiative. Kasi nga, alam nyo, pag nagka-referendum yan, may gastos na naman yan, di ba? Yung 14 billion na surprise, biglang may budget ang COMELEC. Sabi ni Benedict, his presence in the Coldplay concert does say a lot on his priorities as a government official. Kalungkot masyado na. Oo. And in the meantime, nahimik din siya tungkol dun sa bumubungad na issue na parang tinutuloy pa rin yung signature campaign. So, sabi ni Jerome lang, i-edit na lang ng PCSO yung chopper sa area ng flooding. Sabi ni Ian, sana all nakakagamit ng helicopter ng bayan. Sabi ni PI, Indonesian friend ko, believe kay Digong, kaso tough tulad ni Widodo. Ngayon, disappointed na kay Widodo dahil tulad daw ni BBM na sa nepotism kasi binago ang consti para makatakbo ang anak as VP kahit 36 years old lang. Aray, kita nyo, you could start off with a lot of political capital. But if you are insensitive, lalong-lalo na dun sa opinions ng taong bayan, edi wai. And itong opinions ng taong bayan are important. Lalong-lalo na para dun sa mga nagsasuggest na parliamentary system might be the way to go. Kung parliamentary system, it requires officials to be sensitive to public opinion. Sabi ni Ma'am Liza, Liza, okay? Ay nako, alam na ng karamihan sa mga Pilipino ay galit na sa mga taga-gobyerno, lalo na kay Kutz at Ahas at Tambi. Ay. Sabi ni Patrick, kahit ano paliwanag ni Ate Amy, si Rana Marcos, sinira ni BBM para sa akin na naganda para sa naganda ginawa ni Apo. Para sa ganda yung ginawa ni Apo Lakay sa ginagawa ni Bonget. Ay, sira na clan ng Marcos, sayang yung chance na binigay ng mga Pinoy. Hay. Sabi ni Peter Ignacio, kaya loves na loves ko si FPRD. Pag gusto mag-rest, punta lang sa bahay niya sa Davao. Tapos makikita mo nakaupo sa table niya at kumakain ng pagkaing masa. Totoo yun. Pakasimple ng tastes niya. Tapos, imbis na, pareho kasi silang mahilig sa music, no? Yung ating dalawang pangulo, the current and the former one. Kaya lang si former president, ang yung love niya for music, ini-express niya through video. Okay? Di ba? Ang simple talaga ng tastes niya. Nasabi ko sa'yo. Sabi ni Facebook user, di ko makita, hindi ka kasi nag-click dun sa So, andun siya sa Luminous Group. Tayong mga tagahanga ni Attorney Trix, manawagan tayo kay Tatay D na isama sa partido niya. Ay, grabe kayo. Huy! Andyan na andyan naman yata sina Attorney Harry, si SBG, si Senator Bato. Okay na yung mga yun. Baka sumali pa si, former Sec Panelo. Hi, Doc Ethel. Andyan si Doc Ethel. Sabi niya, ganda naman. Magkaibigan kami, kaya parati siya nagagandahan. Magpapakain pa kasi ako kay Doc. Sabi ni Orange Miming, pwede naman mag-relax, pero wrong timing yung ganun eh. Tama si attorney, bad optics.
Sabi ni Ma'am Maria, ang ibang tao takot magsalita dahil may pag-aabuso sa kapangyarihan ng iba may influence sa tao. Oo. Ay, may nga pala yung landslide. Sabi ni Fer Love Rose, dami namatay sa landslide sa Davao bago ang ay nag-enjoy sa concert. Sabi ni Jean, hindi na ito no talk, no mistake. No talk to minimize excuse on mistakes. Sa totoo lang, I think no talk para hindi lumaki yung issue. Ang problema, lumalaki whether you talk or not. So, buti na yung magsalita. Baka pagkatapos, sabi ni Colette, niyang manood ng concert, sasabihin niya may sakit siya, kaya hindi muna siya magpapakita sa tao. Aray. Sabi ni Kalipula ko, BBM showed how bad the traffic is. Di tinamaan ng hiya. Aray. Aray, grabe. Ang sakit niya talaga magsalita. Although I can't say that I disagree. Sabi ni Ashley, di nga biro maging presidente, pero tumakbo siya, alam niya yung responsibility niya sa taong bayan. Sabi ni Triumvirate, instead na masaktan si PBBM, gumawa siya ng paraan to solve the traffic woes sa Metro Manila, kaso easygoing ginagawa niya. So, ang ano nga mukhang ano talaga, no? This isn't the first concert that he has been to. He went to a concert nung nasa New York. That was the Eric Clapton concert, no? Recently, yung Hall & Oates. Hindi Hall & Oates, isa lang Tapos itong Coldplay, may isa pa siyang na-attendan. Tapos, of course, the F1. So, these issues na on his, the use of his personal time they will always be, issues. They will always be, yung kumbaga, maano talaga yan, tatatak talaga sa isip ng taong bayan. So, sana naiintindihan ng kanyang mga comms teams that this is not something that can be addressed by a press release. Makipag-usap kayo, engage. Ay nako. Kasi hindi ginagawa ng presidente. So, you have to step up. Ganyan talaga yung trabaho. Sabi ni Ma'am Maria, lugi bankrupt ang Lotto PCSO. Well, it would be interesting to see kung magsusurvive yung as GM. GM yata di ba si Mr. Mel Robles. Kung oo, then people will automatically assume, and I can't say that it would be illogical. Logical, na isipin ng mga tao na may nagbe-benefit dito sa mga ganitong suspicious activities, kumbaga. And no, hindi na po uubra yung argument na nasaan ang ebidensya ninyo, di ba? Nobody is saying that Mr. Robles has committed a crime. What we're saying is the activities are not being explained, and so a person with ordinary capabilities to Google can see that the PCSO cannot sustain this kind of winning streak. So, if only for the fact that people who lose trust in the PCSO will stop placing bets, dapat nag-i-explain sila. But instead, ang nangyayari, tuloy ang ligaya. Sabi ni Ma'am Liza, sila po ang nanalo. So, sabi ni Kuya Nick, from Brunei wedding to Coldplay concert, what a leader. Sabi ni Vivian, watching from Japan, nag-march na po ang mga taga Davao to protest against Chacha. Sana po gawin din ito sa ibang distrito na against Chacha. O kahit tayo, lagay na natin, mag-hashtag na tayo at mag-post, no to Chacha. Kahit hashtag no to Chacha lang, di ba? Para lang mapakita na pag inaano nila, alam nyo, sa totoo lang, all government agencies, or at least the smart ones, they crawl the internet. Kumbaga, they monitor public opinion. Some of them, they just monitor but they don't do anything about it. Pero, they will hear you. They will know. So, we have to keep posting hashtag no to Tambi initiative. Di ba? Sabi ni Monet, parang si Noy Noy din. Sabi ni Pinoy Farmer, duda ako dyan, ma-privatize yung PCSO. Paglugi kasi ibenta sa private. Ay, huwag niyong kakalimutan, binibenta yung mga government-held na PAGCOR casinos. Mukhang done deal na at tahimik na tahimik ang PAGCOR.
Sabi ni Randolph, dati hinahanap nila si Tatay Diggs kung di magpakita at alam naman natin nagtatrabaho. Pero itong isa, nakikita nga natin sa wedding o concert naman. Sabi ni Julius, uuwi na ako dyan sa Pinas at tataya ng lot. Baka may chance ako ng manalo. Linggo kasi merong milyonaryo eh. O nga no, bukas. Sabi ni X, we have a flamboyant president interested in personal happiness instead of serving the people's welfare and interest. Sabi ni Vincent, bago kasi siya manood ng concert, magsalita muna siya about national issues. Problema sa kanya concert kagabi, for sure attend na naman siya ng birthday party tonight. O nga, no? Pero malapit lang kasi yan sa Malacanang. Across the street lang. Ay, 2 streets. Kailan balik mo sa Carambola? Hindi pareho ang Carambola kapag wala ka. Ma'am, hindi po sure kung babalik ako at all. Sabi ni Edgardo Sicat, remember Panot's time, yung presidential sister, ginamit yung presidential chopper during election campaign. Oo, naging malaking issue yun. Sabi ni Kayen, nabudol talaga tayong lahat. Sinabi na ni PRD, weak leader, nga tayong lahat. Mahirap din kasi, by the time lumabas yung sinabi ni FPRD, may momentum na yung campaign. So, it would have been very difficult at that point. Sabi ni June, why is it I feel like these politicians are bleeding the government until it runs dry. Tapos pag nag-collapse ang economy o magkagera, may mga kayamanan na sila para iwan ang bansa natin. We have to make yung tayo, tis tayo dito. Sabi ni Ma'am Stephanie, lumalabas na masyadong elite si PBBM dahil out of touch sa reality nating ordinaryong mamamayan. Totoo yan. Sabi ni Ma'am Angelina, when PRD went to visit Russia, he didn't finish his time with Putin and cut it short kasi umuwi siya agad due to the bombing in Marawi. And all happenings, pag may flooding, whenever Duterte was president, he's there all the time and most military, Duterte is there pagka may nangyayari sa ating mga sundalo. Well, only Duterte has a good history as a president. Nakakamiss si Tatay Digong. Oo. Ito, sabi ni Soundspa, the Miss Universe was held multiple times in the Philippines pero Marcos Sr. and Duterte never attended despite invitations by the org. Sabi ni Romualdo, talagang mataas ang bilihin, attorney. Nung uwi ko, kulang pa ang dalang pera ko noong nakapagbigay pa siya sa kanyang mga anak na uwi sa bilihing napakamahal. Sabi ni Noli, sa Cagayan de Oro City, galit ang mga tao kasi tapos na yung pirma, di pa binigay ang pinangakong ayuda. Ala. Magkaiba sila talaga, sabi ni Ma'am Baby. Mas may malasakit siya sa tao, napaka-insensitive ng presidente natin. Saklap lang kasi, ilang taon pa tayo magtitiis. Di ba nahabla si Marcos na marami na nagalit sa kanya? Wala bang nag-info po ba sa kanya sa nangyayari? Tahimik lang po eh. Alam mo, tech-savvy ang presidente. He would know if he checked social media. So, yung signal event. Sabi ni Crisanto, lumalabas kasi na wala talaga silang pakialam sa nararanasang kahirapan ng mga middle class tulad natin. Natin. Silang nasa tuktok ng Tatsulok, nagpapasarap lang sa buhay. Malapit na ako dun sa event ko. Hindi po sa Goldenberg. Okay, so, ayun. So, let's recap. Unang-una, problema talaga, it is a problem of insensitivity dun sa paggamit ng chopper para umattend ng concert. At the time na naghihirap ang mga tao, mahal ang bilihin, mahal ang kuryente, tubig, pagkain, at internet. Kukunti ang infrastructure na lumalabas. And then also at a time na ginagastosan ang Chacha. Take note, ginagastosan nila. Pero sa pagkakagastos dito sa Chacha, sa charter change, panay ang charter change kung anik-anik ang pinopropose nila. Pero kahit minsan dyan, hindi maliwanag na sinama tayo sa diskusyon. Nagpa-people's initiative na wala namang people.
People's Initiative. Pero dun pa lang sa pirmahan sila nagsasabi kung ano yung mababago dyan. Di ba? Yung mga nakita natin mga videos kung saan ina-explain dun sa mga tao, same day nagpapirma sila. Walang public discussions, hindi nag-usap-usap, wala man lang yung mga fora na dito may debate tungkol dito, ganyan. Walang hindi sinama ang media na nagpepresenta ng kuro-kuro at saka analysis tungkol dun sa mga proposed changes. Wala. Panayang madali. Pero willing silang gastusan yung mga yan. Hindi sila willing gumastos sa Constitutional Convention. Hindi sila willing gumastos makipag-usap man lang sa ordinaryong mamamayan. And take note, mas maliit or sumikip ang budget ng mga individual na ahensya ng gobyerno para mapondohan yung mga unprogrammed funds or itong mga itong ayuda and so on. So iba talaga, tama kayo, iba yung priorities. And even worse, is that elite na nga ang arrive nila sa atin o ang dating nila. Elite na elite yung yung masyadong social na social yung dating nila. Yung mga actions pa nila ay nire-reinforce yung opinion natin that they don't care. 'Di ba? Sasabihin nila, hindi, ginagawa naman namin ito para sa kapakanan ng taong bayan. Hello, di nyo nga kami pinapansin eh. You don't even care na masama loob namin dun sa ginagawa ninyo eh. Hindi nyo man lang nga kami tinanong na nag-aano tayo dito, nagcha-charter change. Hindi kami kasama. Oh my gosh, I'm too dressed. Masyadong paka-overdressed ako. Paki-check. Kung overdressed ako, papalit ako ng damit. Seryoso, ganyan ako. I don't like to kasi medyo formal yung suot ko. We were informed na formal dress yung attire, kaya lang medyo masyado yata akong bihis. Sabi ni Luis, ibinoto ko pa naman siya. Dahil akala ko itutuloy niya mga proyekto ni FBRD. Ang nangyari, kay Panot ang tituloy. Saan daw ako pa-party? Andito ako sa, Tanay, Taytay, or Sabi ni Sammy, meron pala tayong presidente, no? And take note ako hindi natin pinipersonal ang presidente. We don't ako personally, I don't like to call him names or anything because like I always say, he's a good man. Unfortunately, we have issues with his leadership and with the fact that he must be getting really bad advice from the people around him. Dati, nagsa-strategize pa yan tungkol sa communications. Ngayon, hasta may strategies na yun. Kahit dun sa approach tungkol din sa mga problema ng foreign relations, sa problema ng ekonomiya, parating meron niyang plano. Parating yang nakikinig sa mga eksperto. Pero bakit ganun? Bakit hanggang ngayon walang usad? At nailalagay pa tayo sa peligro. Tignan ninyo, sunod-sunod yung foreign relations FOPA. Okay, mali. Lalong-lalo na ito. Halos ang presidente lang po natin ang nagbate doon sa eleksyon ng Taiwan. Actually, pwede siya mag-show ng ganyan. Okay na siya. Ayoko. May mga nakatusin eh. Okay, so hanap po ng lugar. So, ito yan, when the president makes a mistake, particularly sa foreign relations, lahat tayo nadadamay. So, ang pinaka nakikita nating strategy ay yung pag-hire nila ng trolls. Pero what do the trolls do? Do they discuss foreign policy? No. What they do is they insult us. They call us traitors for wanting to discuss the future of our country. It says again, hindi talaga sila nagke-care para sa atin. Kasi yung mga worries natin about the state of our foreign relations ay nagagalit pa sila. Hinahayaan nila ng liderato na insultuin tayo. Dahil nagtatanong tayo o dahil nagka-criticize tayo na may basihan naman. Imbis na sagutin tayo ng matino, imbis na sagutin tayo kung ano ang rational ng approach natin na ganito, imbis na sabihin sa atin na, nagkamali lang talaga kami dito sa PCO. Hindi po nagkasalanan ng presidente. Yun, maniwala pa ako eh. Instead, pinaninindigan nila. So, ano na mangyayari? Diba? Tapos pag nagtatanong tayo, nakikita ko yung mga pinapadala nilang call sa akin. And by the way, hindi lang naman ang ibang mga vloggers ang meron puting ahas, pulang daga, or whatever. May sources din tayo. At alam ko na yung mga pinadala sa ating mga trolls ay programmed and calculated. Merong order nga yan pagkatapos daw ni si Trixie naman. Ang problema, hindi din na minimit yung argumento. Walang laban sa polisiya,
walang maayos na sagot. So, bakit hindi tayo nasasama sa mga diskusyon? So, that's what we leave each other with. Kung hindi tayo kasama sa diskusyon, kung minumura tayo ng mga trolls nila for questioning foreign policy, kung nakikita natin na parang good time ang nangyayari sa ating mga opisyales, hello, Goldenberg Mansion, birthday party, ganyan, malinaw yung message. We don't care about you. And in instances like this, para sa akin, tama, baguhin nga natin ang saligang batas at mag-institute tayo ng paraan para may recall election sa lahat ng mga abusadong opisyales. O, babalik tayo mamaya. We'll have another live on my way home. Mag-a-attend lang po ako nito. And huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. And, let's exchange ideas. Para sa akin, isang malaking tool kung magkakaroon tayo ng possibility of recall elections na madali para sa ordinaryong mamamayan, ha? In the next, if we change our charter. Sige, baguhin natin yung term limits. Pero, pwede silang i-recall. Para wala nang ganitong insensitivities na naiinsulto na ang ordinaryong mamamayan na na tayo mismo ang naglagay sa kanila in power. Okay, maraming salamat. We'll see you again later. May isa pa tayong live tonight. Okay? See you. Thank you very much for being with me habang nandito. Papunta ako dito sa event ko. Maraming salamat po. Pag-isipan natin yan, ha? At tandaan, they don't care about us. Ang dami ng ebidensya.